Kumusta na po kayo? Nandito naman po tayo sa ating programang Life's Turning Point. At dito po sa Heart to Heart. At ito na naman po si Pastor Ray, nakasama ninyo dito po sa ating pag-aaral ng kaunawaan ng salita ng Diyos na makakatulong sa ating paghaharap ng mga maraming mga sitwasyon na mahihirap. Na kung minsan na hindi natin kaya, ngunit sa pamagitan ng tulong ng Diyos, at sa pamagitan ng kanyang salita ay mapagtagumpayan natin lahat at makapangibabaw sa lahat ng mga sitwasyong ito. Maganda po yung ating pag-usapan ngayong gabi. Ito po ay tungkol po sa what if you can't forgive? Ano kaya kung hindi ka makapagpatawad? Alam po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, lahat po tayo ay nakakaranas na tayo po ay masaktan, malayit, maapi. Tayo po ay napagsabihan ng masama. At kaya, ito po ay nakakasakit sa ating damdamin. Nagkakaroon tayo ng sama ng loob. At kapag ito ay kinikimkim natin, ay nagiging galit ito. At maaaring ito pa ay magdulot sa atin ng pait sa ating mga puso. Alam po ninyo, kapag hindi maganda yung reaction po natin sa mga sitwasyon na dumarating na hindi magaganda, ay hindi rin maganda ang bunga. At kung maganda naman yung ating mga attitude and reaction sa mga sitwasyon na dumarating sa atin, ay maganda rin ang ibinubunga. Kaya kapag dumarating itong mga sitwasyon na ito, na tayo po'y nilait, inapi, sinakta ng ating damdamin, pinagsabihan ng masama, ay maaring ito ay magbunga ng hindi magaganda sa atin. Kapag hindi maganda yung ating mga pag-react sa mga sitwasyong ito. Kaya kung ito man ay dumarating sa atin at tayo po'y nagkimkim ng galit, sama ng loob, pait ng ating mga puso, ay tiyak na ito rin ay lalo pang magpapalala sa ating mga masasamang tinatangan sa puso po natin. Dahil ang epekto po kapag hindi po tayo nagpapatawad ay magkaroon po tayo ng sinasabing bitterness. At alam ba ninyo itong bitterness na ito na tangan-tangan natin sa ating mga puso, ay maging ito ay hadlang sa ating paglago, pagsagana, at pagtatagumpay. Dahil itong bitterness na ito sa ating mga puso ay nagbubunga rin ito ng galit. Dahil alam po ninyo na kapag dumating na yung puntong ito, na hindi na tayo makapagpatawad sa mga nakasakit sa atin, o nagpahamak sa atin, o dili kaya ay may kapaitan na ng ating puso sa kanila, ay magkakaroon din tayo ng distrust, yung wala na tayong mga pagtitiwala sa mga tao na dumarating sa ating buhay. Na lagi na nating sinisilipan ng kanilang mga ginagawa, ng kanilang mga ugali, dahil maaring itong mga taong ito na dumarating ay ganon din ang gagawin nila sa atin, sakta ng ating damdamin. At alam po ninyo, ito ang maging resulta. If ever na hindi maganda yung reaction natin at sa loobin sa mga dumarating na masasamang sitwasyon sa atin. At sabi rin ng banal na kasulatan, let me read you these words in Ephesians chapter 4, verse 31 after 32. At sabi po ng salita ng Diyos sa mga talatang ito, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you. Na kailangan na alisin po natin itong mga damdaming ito, sabi ng salita ng Diyos, na walang anumang bahid ng kasamaan sa ating mga puso. At sabi pa dito sa verse 32, and be kind to one another, tender-hearted. Maganda po yung salitang tender-hearted. Na maging maamo po tayo sa ating mga puso, bagamat mayroon pong nakasakit sa ating damdamin, and yet, we choose to be tender with people, tender-hearted. At ang napakagandang binanggit ito ay forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Sabi ng ating Panginoong Diyos ay patawarin po natin yung nakasakit sa atin, yung nagkasala sa atin, yung gumawa ng kasamaan sa atin, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil alalahanin natin mga kapatid at mga kaibigan na doon po sa krus ng Kalbaryo ay pinatawad na lahat ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan doon. At binura niya sa pamagitan ng kanyang dugo. At winika niya kung sakali man tayo may magkasala,
Anumang uri ng kasalanan na ating magawa ay pagtapat lang natin sa ating Panginoong Diyos at tayo patatawarin niya at hugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. At sabi pa ng ating Panginoon dito sa Ephesians chapter 5 verse 2, "And walk in love as Christ also has loved us and given himself as an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma." Na tayo po'y lumakad na may pag-ibig sa ating mga puso. Dahil alam po ninyo, kapag tangan po natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya natin na patawarin yung pong mga nakasakit sa atin. At binanggit din ng ating Panginoon sa kanyang salita, napaganda na ating pagmuni-munian itong sinabi niya dito sa Romans chapter 12 verse 17. Romans chapter 12 verse 17 to 18. Nasabi ng salita ng Diyos dito ay, "Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you," nakasalalay sa atin, sabi ng salita ng Diyos, na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Live peaceably with all men. Na maaari po tayong makipagkasundo sa tao. Dependent on us. Nasa atin na po yung pagpipili kung talagang gusto po natin makipagkasundo, kahit na may gumawa ng masama sa atin. Maaaring pinagtaksilan tayo, nilait tayo, tayo po ay siniraan sa pamagitan ng kanilang matatalim na dila. Ano pang ginawa nila? It's your choice. It depends on you. Nasabi ng salita ng Diyos ay, "Live peaceably with all men. Repay no evil with evil." Na kung mayroong mga ginawang masama sa atin, hindi ibig sabihin na masama rin ang ating igaganti. Kundi napakagandang pagkakataon, napatunayan natin na meron tayong Diyos, na binigyan tayo ng pag-ibig at pwede na nating mahalin yung mga nakasakit sa ating damdamin.